Hi guys! Mommy Park is here. Ayan, naka-headset na ako kasi baka biglang tumahol yung aso. So, after nating matutunan yung tatlong pinaka-epektibong paraan kung paano mabilis na mapapalago at mapapalaki ang ating negosyo, ang ating tindahan, ang ating small business, meron din tayong mga 3 effective ways how to have a successful store from startup hanggang sa transition hanggang sa level up, di ba? So, ngayon naman, ay pag-uusapan naman natin dahil established ka na, nakalagpas ka na sa trial and error method. So this vlog would be advisable or advice for those entrepreneur, individuals, proprietor na nakalagpas na sa trial and error method at nagme-maintain at mas nagpapalaki. Is either nagme-maintain or mas more na nagpapalaki ng kanilang hanap buhay. Meron lamang po tayong 4 natatandaan para manatili or mas lumago ang ating hanap buhay. Hindi ko i-elaborate na ng sobra-sobra kasi nabanggit ko na naman na yan sa mga advices ko sa mga nakaraang videos. However, itong 4 na to lang ang tatandaan nyo ng sureball na kayo ay hindi maliligaw ng landas or masyadong marerelax, makakampante. So ito kasi yung mga kadalasang nagiging mistakes ng mga sana nakatapos na doon sa trial and error method na panahon. And then, naging relax, no? May naipundar na somehow, may pero naging relax. At hindi naisip na may mga mangyayari or may mga hindi inaasahan na mga naging pag-uugali. Kaya, imbis na, kumbaga parang from rags to riches, naging rags ulit. Okay? So, 4 lamang ito at ito ay tatawagin nating 4 core of sari-sari store. Marami pong mga core. Ano nga ba ang core? C-O-R-E. Ito po yung central or pinaka-central importance ng isang negosyo. So, gusto ko nga pong i-disclaim na ito po ay kinompress ko po na learnings natin dito sa ating sari-sari store. So, kasi kung pag-aaralan po natin, ang tungkol po talaga sa subject na management, there's no such thing as 4 core of sari-sari store. Akin lang yon. Kasi hindi naman natin pinag-uusapan ng kumpanya, malaking negosyo. Ang pinag-uusapan lamang po natin ay yung mga simpleng bagay at sa daily basis natin, daily activities natin dito sa ating tindahan. So kaya naman, I came up to the 4 core of sari-sari store, na which is ito talaga yung ginagawa ko, literal na ginagawa ng Mommy Park. So ano nga ba? Tatandaan lamang 4 core of sari-sari store or 4 C's of sari-sari store. Okay? C''S. Ayan. So, unang-una na, number 1 ay ang capital. So, Mommy Park. Letter C din yan. Yes. Kaya nga 4 C's, no? Hanggang 4 yan. So, capital. So, syempre, established na. Dahil para sa mga established na, nakalagpas na sa trial and error method, ang negosyong tindahan. So, yung capital natin, bakit kasama pa? Bakit nandito pa sa topic? Kasi this is to maintain your capital. Kailangan ma-maintain mo ang capital mo. It's either ma-maintain or mas lumalago pa. Okay? So, sa capital po kasi, ang isa sa mga nagiging hindi maganda dyan ay yung pagkaubos ng ating kapital o pagkalugi hanggang dumating sa bankruptcy. So, kaya importante pong napapanatili ang ating kapital. So, ano ba ang mga simpleng dahilan ng pagkalugi? O de, syempre, at pagkawala ng kapital, o syempre, over expenses, no? Mas malaki pa ang expenses mo versus sa iyong income, versus sa iyong net income, or versus sa iyong gross sales. Ang pangit, 'di ba? Sobra ng katangahan 'yon sa negosyo. So panatilihin ang kapital. Iwasan na maapektuhan ang ating kapital sapagkat ito din ang gagana sa ating hanap buhay. Mga dahilan pa ay syempre sobra-sobra ang kinukuha natin. Kung ito ay bread and butter natin, hindi natin alam, sobra na pala ang kinuha natin. Halimbawa na lang nung minsan ako ay nag-vlog, no, na tungkol doon sa ating profit margin, nabanggit ko yan dyan, na hindi pala porket naglalaro sa 10, 12, 15%, 20% ang ating kitaan sa sari-sari store natin, ay yun na rin ang kakabigin natin dahil yun ang iniisip natin na pupwede nating kabigin. So, ang pinupunto lang dito, aralin mo ang profit margin mo, panoorin mo ang vlog ng Mommy Park tungkol dyan. At nang sa ganon, may hangganan, may limitasyon kung ano lamang ang dapat mong kabigin ng personal o sa tinatawag sa accounting terms na withdrawal. Drawing ang tawag po dyan sa accounts name na yan. So, para maiwasang
mawala ang ating kapital o maubos paunti-unti. Okay? So, kaya kailangan marunong bumalanse pagdating sa iyong lalaruin ang iyong budget allocation. Okay? So, ayan. So, kapital, importanteng huwag mawawala. And, pagdating sa kapital, kung halimbawa po ay na-reach nyo na yung peak na full pack ang inyong store at iyon ang kailangan nyo for the whole week, for the whole month. For example, halimbawa naglalaro na ang puhunan nyo sa inyong tindahan ng around 30,000, 50,000, 100,000, 500,000, dapat yan po ay nasa tindahan pa rin. At yan ang napapaloob dyan ay ang hawak mong cash, ang items or inventory na iyong natitira. Kung may pautang ka, mga singilin mo, mga receivables. So, dapat po nananatili yan. Yan po ang mga nilalaman ng mga kapital mo na yan. Napaka-importante. No? Ganyan ka-importante ang kapital. Kasi, the blood never runs if there is no capital. And, kung sino naman ang nagpaparan din ng ating hanap buhay, ay syempre number 2 yan. Si pa rin, customer. Gas-gas na advice. Customer. So, customer is the blood of our sari-sari store. Pero, sino ba ang nagpapatakbo sa ating sari-sari store? Capital. Kaya yan ay magkadikit. Si capital and si customer. So, si customer hindi mananatili sa'yo kung wala nang mabili sa'yo. Kasi na-o-spot ka na, bibilin sa'yo, hindi mo na mai-provide. So, panatilihin ang kapital para mapanatili si customer. Si customer, hindi mo mapapanatili kung ikaw din ay walang good customer service. Importante yan. Paulit-ulit, gas-gas, paulit-ulit, isinasaksak ko sa inyong mga utak. Dahil laging nagkakamali dyan, laging naliligaw ang mga iba, na akala mo hindi importante ang customer service, napaka-importante. Kaya dapat panatilihin ang good quality customer service. Okay? So, customer, gumawa ka ng paraan na hindi mawawala sa iyo ang iyong mga customer. Binanggit ko na lahat yan sa ating mga previous vlogs. Kung ikaw ay nanonood at nagpa-follow kay Mami Park, alam mo na lahat yan. Let's move on to number 3, competence. Ano ba ibig sabihin ng competence English, Mami Park? Competence. So, ibig sabihin yung abilidad ng iyong tindahan na makipagsabayan at mag-stand out, no? Manatili ang mga customer sa iyong tindahan dahil ikaw ay competence, ang iyong tindahan ay may abilidad na magpakitang gilas, may ibubuga, at mapanatili mo ang kanyang status, no? Mapanatili into better, hindi mapanatili into bankruptcy o slowly bankruptcy. Okay? So, dapat merong competence ang iyong tindahan. Number 4. Competition. Mami Park, ayan ka na naman sa competition, sa kalaban, kakompetensya. Hindi ba't paulit-ulit ay sinasabi mong don't focus to the cost, don't focus to your competitors, focus to your customers? Yes, you heard it right. But isa sa mga nagiging pagkakamali kasi, hindi nila alam kung paano yung ibig sabihin talaga ng focus to your customer, not to your competitors. Ang ibig kong sabihin, pag may nag-e-exist na kalaban, paano mo mapapanatili ang mga customer mo sa'yo? No? So, mag-isip ka, gumawa ka ng paraan na mapanatili sila sa iyo na sa kabila ng may kompetisyon. Dahil ang target mo dito, tanggap mo na existing ang mga kakompetensya, wala na tayong magagawa dyan, mga kasari natin yan, lumalaban din sa buhay yan, at baka nga sa totoo lang, ikaw pa yung naging threat sa kanila. No? Dahil ikaw ang bago halimbawa, no? Ikaw ang latest, pero ikaw yung lumalakas, ikaw yung gumaganda ang hanap buhay. So, iisipin mo pa rin ang mga kakompetensya sa paligid nang hindi mo sila pinakikialaman. Kundi ang iniisip mo, dahil may kakompetensya ka, dapat ang goal mo, ang malaking porsyento ng mga customer ay sa'yo mapunta. Hindi ka titigil mag-isip ng mga bagay na makapagpapanatili sa iyong mga customer na sa'yo lang bibili. So, yan ay yung mga nauna na C. Capital, customer, good customer service, whatsoever, dapat nananatili yan. Consistency, dapat nandyan. Si pa rin, diba? Pero hindi natin sinama. Dahil yan ay basic na, no? So, competition. Dapat ikaw ay may abilidad din na makipagsabayan kung ano ang nangyayari sa paligid, no? Hindi naman sinabing focus to your customer, not to your competitors, wala ka nang pakialam.
ako, sa totoo lang, literal, wala akong pakialam sa mga kakompetensya ko. Nandiyan na yun, wala na akong magagawa eh. Ako nga yung naging kakompetensya nila, sa totoo lang eh. 'Di ba? But my point is, ano bang magagawa ko para naman ako ay mabilhan? Para naman masustain ang aking goal na kailangan nakita ng tindahan. So, nagpo-focus ako sa customer. Hindi ako nagpo-focus ako ano ginagawa ng aking mga kakompetensya. Wala akong pakialam sa ginagawa nila, diskarte nila yon. But for me, ang lagi kong concern, kung ano ang makapagpapasaya, makapagpapaligaya, at makapagbibigay ng magandang serbisyo at magugustuhan ng customer ko sa tindahan ko. Doon ako focus. Dahil ang iniisip ko, hindi ako nagpapaka-relax, hindi ako kampante, dahil ang iniisip ko may kakompetensya, may pupuntahan silang iba kapag hindi ako nanatili sa aking magandang good customer service at pamamalakad sa tindahan. Yun po ang ibig sabihin nun, na focus to your customer, not to your competitors. Mag-focus ka sa mga bagay na makapagpapasaya at makapagpapanatili ng customer mo at hindi sa sasabihin at hindi sa ginagawa ng iyong kakompetensya. So, maliwanag po ba? Kasi marami nga, nagpapakakampante na lang. Akala nila hindi importanteng isipin ang kakompetensya at ang customer. Okay? So, that is the 4 C's or 4 core of Sari-Sari Store. The capital, customer, competence, and competition. So, inaasahan ko na sa mga established na tindahan, ay mapanood nyo, kung mapanood nyo ito, ay magkaroon kayo ng realization. Ay, oo nga, no? Tama naman yung sinasabi ni Mami Park somehow, no? Na masyadong bang nagpapakakampante. Baka kaya bumababa ang sales ko. Stable pa din ako, pero ba't kaya bumababa ang sales ko? Ba't parang medyo hindi na ganun kasigla ang stocks ng aking tindahan? What are the reasons why? Nako, maalalahanin ko kaya ang 4 core of Sari-Sari Store or 4 C's ni Mami Park. Diba? Ganun lang kasimple. Okay? So, alam niyo ako, sa totoo lang dati dinaanan ko din talaga yung halos sa gabi. Dapat itutulog ko na lang. Pero napapanaginipan ko pa, napapangarap ko pa kung ano pang magagawa ko sa tindahan nang sa ganun ay mapanatili kong maraming stocks, mapanatili ko mga customer. Ano pa mga diskarte ang gagawin ko? Magbibigay ba ako ng promo? Kung magbibigay ba ako ng promo, hindi ba ako matatalo? Yung tipong ganun, para competitive ang aking mga price, no? Competitive ang aking mga presyo, efficient, no? So, ganun. Actually basic tong ina-advise ko sa inyo, pero maraming mga negosyante hindi alam. Ang pinakamasaklap, no, ang pinaka nakakainis, hindi naman totally nakakainis kasi diskarte niyan. Ang pinaka hindi naiintindihan ay yung basic. Kung alin pa yung basic, minsan yun pa yung hindi alam at hindi ginagawa. Tapos minsan magko-comment, Mami Park, ano ang gagawin ko kasi ganito nangyari, ganire-ganyari, nagpautang ako, ganito, ganyan, ganire-ganyan. Alam mo na nga from the very start, ang pagpapautang ay isang risky actions. Bakit ginawa mo pa? Bakit sinimulan mo pa? Alam mo, hindi ka naman pala handa sa emotional damage na gagawin sa'yo at sa financial damage na magagawa sa'yo kung sakaling hindi makabayad ang mga ito. No, kumbaga ba, basic na nga, alam mo na nga yung mga basic kung bakit sumisigi ka pa din. So, kaya dapat din talaga, no? Kaya lagi ko sinasabi doon sa 5 factors to consider, di ba yung pang number 5 doon, readiness, self-readiness. Kasi doon papasok yan kung ready ka sa mga emotional damage na mangyayari sa'yo, depression, stress, na mangyayari sa'yo along the journey. From trial and error method, up to level up and up to transition. No, normal yan, but hindi yan normal kung hindi ka pa natututo. Okay? So, yun lang ang mai-share ng Mami Park for today's video. Make a good choice, no? Have a good day ahead of you and happy selling. Thank you everyone for watching. And gusto ko syempreng mag-shoutout, isingit na rin natin ang ating pag-shoutout dito sa aking last na 40 bucks Snappy at Pure Gold items, usapang losses sa tindahan. Basahin na natin at 7 comments lang naman to so far. So, shoutout to Ricky Anuevo, shoutout Mami Park, God bless you always. Thank you sir ha. Alam niyo po natatouch ako kasi you always hear sa mga videos ko, no? Thank you po. March Vlogs, no? Minsan talaga di inaasahan na may losses kasi sa candy na lang minsan kalahati or maliit ang candy. Nito lang daw August 1, one week daw siya sa Pinas. Nakikita daw niya yung mga yupi na mga dewy donut na hindi na daw pwedeng ibalik. So, bawi na lang daw next time. Tapos sabi niya, Mami Park, sa totoo lang, napapatawa niyo ako. Pag ikaw na
ang tumatawa kasi doble ang tawa mo. Hahaha. Anyway, happy selling sa lahat ng kasari. O, di ba? Kasi ano to eh, OFW tong si Ma'am March Vlog eh. Si Ma'am Merch Vlog, no? So, talagang totoo yan sa mga candies. Lalo na yung mga Columbia candies, sasabihin 50 ang laman, pero may mga 2, 3, walang laman. So, sasabihin pa may mga plus-plus, dagdag negosyo, mga palpak naman. Kung hindi maliit na maliit, damage, di ba? So, mga losses natin yan. Baka iniisip nyo, hindi losses yan, no? Ellen Pilar, love you, Mommy Park, always watching, God bless you po. Rogen Danlag, ayan, lumalabo na naman ang mata, malayo. At saka si Clarissa Aragit, Nimpa Realista. Ito kay Ma'am Nimpa kasi galing talaga yung topic natin sa usapang losses. Sabi niya, ay, may losses din pala ako. Kala ko kasi yung mga expired lang ang losses. Yun pala yung mga nakukuha pala yun ng mga durog na bareta, no? Mga nangat-ngatan pala siya ng biscuits recently, no? So mga losses po iyan. So nasa sa inyo po kung itatala nyo po iyan at titingnan nyo po. But for me po kasi dito sa tindahan, talaga pong iyan ay kailangang tinatala ko, ninonote ko. Kasi syempre may tauhan akong iba. And at the same time, para ma-monitor ko kung lahat ng mga items ay worth ba at talagang naibenta. Kasi kailangan ko ng kita. Syempre, bread and butter natin ito. Ayan, IME202, air supply po, kumanta mami, here I am po ang title. Actually po, nung ni-search ko, ang title pala ay Come What May. Ang kumanta po ng Come What May ay air supply din. Pero Come What May ang title. Ayun, nasabi ko lang naman, nasingit lang naman guys. Kasi nanonood talaga tong si Ma'am Aimee. Kasi, di ba, isipin mo, napanood pa rin niya yung mga pagkanta na nako-comment pa niya yun. Yung mga pagkanta ng Mommy Park, yung mga kalokohan ni Mommy Park sa sasakyan. Ayan. So, the last is Mama Neng's Vlog, no? Si Mama Neng's Vlog ay vlogger din. Siyempre, si Mama Lorncy, no? Si DTV. Marami po dito na mga nagko-comment ay mga vlogger. So, please do guys, magdikita na lang kayo, no? At pag ako'y nagka-time, ay rarat-ratan ko kayong lahat dyan. Bigla-bigla ko kayong dadalawin sa mga ano nyo. So, Mama Neng's Vlog, sabi niya, watching Mommy Park always. Thank you, Mama Neng's Vlog. Maraming salamat sa inyong lahat, no? Walang mapagsidlan, no? So, yun lang ang ating lesson for today's video at I'm hoping na sana ito ay maiksi. Pero nasa 29, ano na ako, 31, 20 minutes na pala. So, bye! Mwah!